Sa palengke ng San Bartolome, maaga pa lang ay gising na ang ingay ng mga pagtawad, kalansing ng takalan at pagbukas ng mga kahon ng gulay. Sa gilid na malapit sa lumang poste ng ilaw, may maliit na pwesto na laging may mahinhing pila. Doon nagtitinda si Mang Lando, payat ngunit matikas ang tindig, may buhok na puti at kilay na parang laging nag-aalala. Hindi siya palasigaw. Kapag may tanong ang suki, mahinahong sumasagot at tinitiyak na tama ang sukat. Maaga siyang dumarating, madalas bago mag-alas 5, bitbit ang isang banyerang talbos, ampalaya, kamatis at sibuyas na galing pa sa kaibigang magsasaka sa Bulacan. Bawat gulay ay pinupunasan niya ng malinis na basang pamunas, hindi para pekein ang kinis, kundi para gumaan ang tingin ng bumibili. Tapat siyang magbenta at iyon ang dahilan kung bakit kahit may mas malaki at mas makulay na pwesto sa tapat, laging may bumabalik sa kanya. May kasangga siyang binatilyo na paminsan-minsan ay tumutulong si Jojo. Anak ito ng karinderyang nasa dulo ng pasilyo. Kapag walang pasok at may oras, lumalapit at nag-aabot ng sako o nagtutupi ng supot. Kapag oras ng almusal, may bumadating na lugaw at pritong tuyo mula sa nanay ni Jojo at si Mang Lando naman ang nagbibigay ng 2 pirasong kamatis at kalamansi. Palitan lang, walang usapang presyo. Kapag may suki na nagsabi na kukunin muna ang bayad sa bandang hapon, papayag siya, isusulat ang pangalan sa maliit na piraso ng karton na may petsa. Kapag nahuli, hindi siya naniningil ng may panlalait. Sasabihin niya lang na naiintindihan niya at uulitin sa susunod. Dahil doon, may mga suking kahit mahigpit sa pera ay nagbabalik at nagbabayad ng buo. Minsan sobra pa ng barya bilang pasasalamat. Tahimik ang buhay ni Mang Lando. Noong kabataan niya ay tricycle driver siya. Tapos pahilera ang mga obra sa paglalako ng gulay tuwing may palengke day. Nang pumanaw ang asawa niyang si Belen dahil sa sakit, dito na niya nilagakan ang lahat ng lakas. Sa pagbangon tuwing madaling araw, sa pag-aayos ng paninda, sa pag-iwas sa away, sa pag-alaga sa tapat na pangalan. May iisang larawan si Belen na nakadikit sa ilalim ng kanyang kahon ng takalan. Kapag wala pang bumibili, minsan ay natitigilan siya at napapangiti sa alaala ng boses nitong mahinhin at masiglang pumupuna sa alikabok sa timbangan. Ang larawan ay napalilibutan ng mga tiket ng jeep at mumunting resibo, parang bakod ng mga araw na lumipas. Madalas magtanong ang mga tindera sa magkabilang panig kung bakit mag-isa lang si Mang Lando sa buhay. Bakit wala siyang kausap pagkatapos ng palengke? Kapag umuuwi siya ay tahimik, bit-bit ang natitirang gulay para sa kapitbahay na may bagong panganak. Umaabot din ang ilang barya sa kanto kung saan nakaupo ang matandang pulubi. Hindi niya ipinagmamalaki ang mga ito. Hindi niya rin inuulit-ulit ang isang pangyayaring gusto sanang malaman ng lahat, ang tungkol sa kanyang anak. Kapag may nagtatanong kung may anak ba siya, sagot niya ay oo at kasunod ang payak ng ngiti. Kapag sinundan ng tanong kung saan na nagtatrabaho, sasabihin niyang malayo at abala at tatausin ang usapan sa pamamagitan ng pag-ayos ng paninda. Isang umaga, habang pinipisil ni Mang Lando ang hinog na kamatis upang ilagay sa harap ng timbangan, dumating si Aling Petra na laging maaga at palatawa. "Lando, dagdagan mo ng 2 piraso, ha? May bisita sa bahay, baka kulangin." Mahinang tumawa si Mang Lando at sinabing kung kulang pa, ay babalik si Jojo, dala ang dagdag. Nilingon ni Aling Petra ang mga litrato ng anak at apo na nasa wallet at saka bumulong. Napakaswerte ng may mga anak na nag-aasikaso. Napatingin si Mang Lando sa sahig at ngumiti. Marahang tumango, saka kinuha ang bayad at ibinalik ang kulang kahit ayaw tanggapin ni Aling Petra. Sa pagitan ng kanilang usapan, lumusot ang isang buntong hininga na hindi niya pinansin.
Nang sumunod na oras ay dumami ang bumibili. Nakarating ang balitang sariwa ang ampalaya at hindi mapait sapagkat nagbabad muna sa asin. May estudyanteng bumili ng 2 piraso at sinabing assignment daw nila ang pagluluto ng ginisang ampalaya. Tinuruan ni Mang Lando ng simple, huwag i-overcook. Iwasan ang sobrang higa ng apoy. Unahin sa sibuyas, saka kamatis, saka mo ipasok ang ampalaya. Nagpasalamat ang estudyante at parang natutong umiti sa gitna ng kaba. May ganitong maliliit na sandali si Mang Lando araw-araw. Mga tanong na hindi tungkol sa presyo, mga sagot na may kasamang tiempo ng pansit at tirit ng araw sa yero. Sa bawat pagbuhat ng sako, halata ang pagod sa mga braso niya. Ngunit hindi niya hinahayaang maramdaman ito ng mga bumibili. Kapag mabigat, hihingi siya ng tulong kay Jojo at sabay silang mag-aangat at pagkatapos ay uupo sandali upang humigop ng malamig na tubig. Sa oras na yon ay may inilalabas siyang lumang sobre, kulay kapeng kupas na may pangalan. Doon nakalagay ang ilang perang ipinun at sa loob ng sobre ay may isa pang nakatiklot na pahinang ginupit mula sa dyaryo. Hindi niya ipinapakita sa iba, ngunit minsan kapag mas maganda ang simoy ng hangin at kalmado ang paligid, tinutunghayan niya sandali ang balita. Litrato ng isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na mikropono at nakasulat sa caption na nanalo sa isang kaso tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Pinapatong niya ito sa ibabaw ng sobre at ikinukubli muli. Kapag may lumapit na suki ay mabilis din niyang ibinabalik ang tinging pang-araw-araw. Sa ganitong ritmo, lumilipas ang umaga. Kung may dumaraan mang tanod o opisyal na nag-iikot, magalang siyang tumatango at ipinapakita ang resibo ng buwis sa pwesto. Mahigpit na nakalamina at may pirma ng opisina ng pamilihan. Hindi siya madaling kabahan, ngunit sanay na rin ang dibdib niya sa marahang pagbilis ng tibok. Kusang kumakawala kapag napapansin niyang may mga lalaking may awtoridad na masyadong matagal tumitingin sa kanyang paninda. Madalas, wala namang nangyayari. Tatanungin lang kung may permit, titingin sa timbang at aalis din. Nasanay siya sa ganitong balitaktakan na parang parte lang ng amoy ng isda at bagong tapyas na karne sa katabing seksyon. Nang tumapat ang araw sa bukana ng pasilyo at pumuti ang liwanag sa sahig, sumilip si Jojo na tila may gustong sabihin. Kuya Lando, sabi ni nanay, kung pwede raw bang pasingitan ng 10 pirasong kalamansi mamaya kapag wala nang bibili. Bumili kasi ang customer namin ng sinigang at kulang ng asim. Pumayag si Mang Lando at sinabing wag nang bayaran, isabay na lang sa lugaw bukas. Nakangiti si Jojo at tumakbo pabalik. Ganoon kasimple ang takbo ng pabor sa palengke. Kung minsan, may dagdag na sabaw ang karinderya kapalit ng libreng talbos sa gulay. Kung minsan naman, si Mang Lando ang nagdadala ng kaunting ulam sa kapitbahay kapag may nagdiriwang ng kaarawan. Hindi ito transaksyon. Mas parang ugat na kumakapit sa lupa para hindi madaling mabunot ng hangin. Bandang tanghali, dumaan si Kapitan Romeo, kasama ang 2 konsehal. Niyaya ng tagalungsod na magpakuha ng litrato at bigyan ng ilang pirasong platik ang mga kaibigan. Nagpaunlak si Mang Lando, mahinang tumawa at bumalik sa pagtitimbang. Wala siyang hilig sa pakislapan. May panahon siya para sa trabaho at kaunting tulog. Pagkatapos mag-ayos ng paninda, magsasara siya ng kaunti, magbabantay mula sa likod, at magpapahinga ang likod sa silyang kawayan na pininturahan niya mismo nang walang kapalit na bayad mula sa mga tindera sa tabi. Sa hapon, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa malayo ay may mahinang tilaok ng radyo ng isang mobile patrol at kaluskos ng mga bota na dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Hindi ito kakaiba sa palengke. May mga araw talagang umiikot ang mga pulis para mag-monitor ng trapiko at hanap buhay. Ngunit hindi naiwasan ni Mang Lando ang marahang paghinto ng kamay niya sa pagbibilang ng sukli. Hindi ito takot na kilabot, mas parang pag-iingat
ng taong matagal nang nakalubog sa trabaho at ayaw ng gulo. Pinagpatuloy niya ang pagbibigay ng bawas sa isang inang nagmamadali, nag-abot ng sukot at nagpaalam ng may pasasalamat. Nang pumayapa ang lagay ng oras, naupo siya sandali at tumingin sa kisame. Parang nagdaang ulap ang pagod sa kanyang balikat. Hinila niyang muli ang sobre mula sa ilalim ng tahon. Tiningnan ang ginupit na larawan. Sinundan ng mata ang pamilyar na porma ng panga, ang tuwid na tingin, at ang pangalan sa caption na hindi niya kailanman ipinagyayabang sa kahit kanino. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tiwala na may mga bagay na mas mabuting tahimik na kailangang alagaan. Parang buto ng kamatis na kailangan munang manatili sa madilim na lupa bago sumibol. Nagbabalik ang alaala niya sa gabing huli nilang nagkita. May dala siyang lumang baon, pinilit niyang gawing espesyal ang adobong medyo maalat. Ang batang noon ay payat na naka-second hand na polo ay nagsabing aanis na sa Maynila dahil may internship. Makalipas ang ilang taon, ay dumaan ang mga balita na parang ilog. Pagpasa ng board, unang panalo sa kaso, isang panayam na pinaingatan niyang hindi masyadong panoorin. Tuwing may banggit ang radyo sa pangalan, binabaan niya ang tunog at pinakikinggan ang sariling hininga. Hindi siya sanay sa pagmamalaki. Sanay siya sa paglalagay ng kamatis sa tamang pwesto, sa pagtiklop ng supot, sa pagbibilang ng barya ng walang kalabog. Ngunit tuwing gabi bago pumikit, may iisang dasal siyang binubulong para sa kaligtasan ng anak at sa tibay ng kanyang dibdib na magpatuloy. Nagtiklop na ng banig si Mang Lando nang pumatak ang 3:00. Ang natirang gulay ay isinilid sa kahon. Ang talbos ay inilagay sa isang palangganang may kaunting tubig. May 2 suki ang nagpahabol, isa para sa ginataan at isa para sa inihaw. Binigyan niya sila ng dagdag na kalamansi. Pagkatapos ay sumilip sa dulo ng pasilyo kung saan dumadapo ang sinag ng araw sa pawid. Tiningnan niya ang paligid na parang pinagpugayan ang bawat kahon, bawat mesa, bawat tiangge na nakisama sa kanyang hapong mahaba. Sa kanya narinig ang yabag ng bota muli, mas mabigat, mas malapit. Walang dapat ikabahala, sabi niya sa sarili, at bumuntong hininga, marahang inayos ang suklay ng natitirang buhok. Kinuha niya ang larawan sa ilalim ng kahon at idinikit muli ng maingat, pinisil ang gilid ng lamina at bumulong ng pasasalamat sa isang araw na natapos ng walang kaaway. Sa kabilang pasilyo, may nagtatalo tungkol sa tamang presyo ng isda. May batang tumakbo at nadapa, saka agad na itinayo ng nanay. Umugong ang tawanan ng 3 manininda dahil sa biro tungkol sa huli ng bangus. Lahat ito ay bahagi ng himig ng palengke na kinagisnan ni Mang Lando. Ang himig na ito ang kumakapa sa kanyang pulso, ang ritmo na nagbibilang ng taon mula nang mabalitaang ang isang batang dati mahiyain ay natutong magsalita sa harap ng hukom. Pinulot niya ang maliit na basahan, pinunasan ang timbangan at pinagmasdan ang sariling kamay. Bagamat may kalyo at gasgas, mahinahon pa rin ang galaw. Pinili niyang umupo at maghintay ng susunod na customer. Hindi alam na ang katahimikang iyon ay malapit nang mawasak sa isang hapon na magtutulak sa kanyang pangalan sa bibig ng buong palengke. At sa huli, sa pinto ng isang lugar na hindi niya inafalang muli niyang papasukin. Sa ngayon, huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili para sa mga oras bago lumubog ang araw, kung kailan mas maraming kwento ang dumadaan at minsan isang kwento ang nagsisimula nang hindi mo namamalayan. Mabilis ang takbo ng oras sa palengke at habang papalapit ang dapit hapon, unti-unting nagiging mas abala ang mga tao. Marami ang dumadating mula sa trabaho, mga nanay na may bitbit na bata at mga tatay na bumibili ng pasalubong bago umuwi.
Sa gitna ng abalang ito, dumating ang 3 pulis na nakasuot ng madidilim na uniforme. Kilala sila ng karamihan sa palengke, hindi dahil sa magandang serbisyo, kundi dahil sa kanilang matinding pang-aabuso. Ang leader nila ay si SPO2 Barquez, isang lalaking may malaking katawan at malakas ang boses na parang sanay mag-utos kaysa makinig. Kasama niya ang 2 bagitong pulis na tila laging nakapingin sa kanya para malaman kung ano ang susunod na gagawin. Pumasok sila sa pasilyo ng gulayan na parang sila ang amo ng lugar. Ang mga tindera at tinderong nakakita sa kanila ay agad nag-ayos ng mga paninda. Bumaba ang mga boses at nagkunwaring abala. May ilang suki na umalis nang hindi na bumibili, takot na baka madamay sa anumang mangyayari. Ang pagdating ng mga pulis ay parang ulap na pumasok sa palengke. Mabigat at nakakatakot. Diretsyong lumapit si Barquez kay Mang Lando. Mahigpit ang tingin niya at hindi niya itinago ang pagkasuklam sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang gusto. "Lando," sabi niya, "matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong malakas ang benta mo dito. Ang dami mong suki, ang dami mong kinikita. Hindi mo ba naisip na kailangan mo ring magbigay para sa mga nagpoprotekta sa iyo?" Tinapik niya ang baduta sa kanyang hita, parang paalala ng posisyon at kapangyarihan niya. Tahimik na tumingin si Mang Lando sa kanya. Walang bahid ng galit sa mukha, pero malinaw ang pagtanggi sa kanyang mga mata. "Pasensya na ho, sir," ang sagot niya. "Maliit lang ang kita ko rito. Sapat lang sa pagkain at pambayad ng pwesto. Wala akong sobra." Alam ng mga tindera sa paligid na hindi ito kayabangan. Totoo ang bawat salita ni Mang Lando. Ngunit para kay Barquez, insulto iyon. Sumabat ang isa pang pulis, tila gustong magpakitang gilas. Paano kung may mangyari dito? Paano kung biglang may masamang loob na manggulo? Sino ang tatawagin mo? Sino ang sasalba sa iyo? Para bang binabaligtad nila ang sitwasyon na ayaw magbigay ni Mang Lando, siya pa ang walang utang na loob sa kanilang presensya. Ngunit sa halip na matakot, pinanatili ni Mang Lando ang kanyang mahinahon na tono. "Hindi ako umaasa sa gulo," sagot niya. "Ang alam ko, trabaho po ninyo ang magbantay ng katahimikan. Hindi po ba iyon ang sinumpaan ninyo?" Nagtilian ang ilang nagtitinda sa paligid sa loob-loob nila dahil bihira ang maglakas loob na magsalita ng ganun sa harap ng mga pulis. Ngunit ang tapang ni Mang Lando ay hindi nagmula sa kayabangan. Nagmula ito sa paniniwala na kahit maliit siya, may karapatan siyang tumanggi sa mali. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mukha ni Barquez. Hindi siya sanay na kinokontra, lalo na ng isang simpleng tindero. Lumapit siya ng mas malapit, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. "Akala mo kung sino ka ha, matanda? Huwag mong subuan ang pasensya ko." Isang sutsut iyon na parang ahas na handang manuklaw. Ramdam ng mga tao sa paligid ang tensyon, at ang ilan ay nagkubli sa kanilang pwesto, ayaw masangkot. Ang iba namay nagkunwaring abala, pero lihim na nakatingin, umaasang hindi nalalala pa. Ngunit lalong naging matigas si Barquez. Sa halip na umalis, dinampot niya ang ilang kamatis mula sa mesa ni Mang Lando at ipinasok sa bulsa. "Bayad na ito para sa unang linggo," sabi niya nang may mapanuyang ngiti. Nagbato pa ng isa sa sahig. Nadurog iyon at naglatag ng amoy ng pagkasira. Ang mga kasamahan niya ay natawa, ngunit halata rin ang kaba sa kanilang mga mata. Alam nilang mali, ngunit wala silang lakas ng loob na salungatin ang kanilang leader. Nagpakumbaba si Mang Lando. Pinulot ang kamatis na nadurog at inilagay sa tabi. Hindi siya sumagot. Alam niyang kung magpapatuloy siya ay baka mauwi sa masama. Ngunit sa kanyang katahimikan, lalong nagliyab ang ego ni Barquez. "Hindi ka ba magsasalita? Hindi ka ba magpapasalamat?" Galit na galit ang boses niya na umalingaw-ngaw sa buong palengke. Wala pa ring sagot si Mang Lando. Sa halip
tumingin siya sa mga tao sa paligid na parang humihingi ng pag-unawa. At sa sandaling iyon, nakaramdam ng kirot ang mga nakasaksi. Ang iba'y kinuyom ang kanilang mga palad, ngunit walang kumilos. Sa takot, lahat ay pinili ang katahimikan. Bago umalis ang mga pulis, nagbitiw si Barquez ng babala. Tandaan mo ito, Lando. Babalikan kita, at sa susunod, hindi lang kamatis ang kukunin ko. Tumalikod siya na may kasamang halakhak, at ang mga kasamahan niya ay sumunod, kahit halata ang bigat ng kanilang mga hakbang. Nang mawala sila sa paningin, naglabasan ang mga tao mula sa pagkukubli. Nilapitan si Mang Lando, tinanong kung ayos lang ba siya. Tumango lang siya at sinabing wala silang dapat ikabahala. Pinulot niya ang natitirang kamatis at ipinalit ng bago sa mesa. Parang walang nangyari, pinagpatuloy niya ang pagtitinda. Ngunit sa loob-loob ni Mang Lando, alam niyang hindi doon matatapos ang lahat. Ang kanilang pagbabalik ay tiyak at sa susunod baka hindi na sapat ang katahimikan at pagtitimpi. At sa paligid, may mga matang lihim na nakamasid, nagtatala ng mga pangyayari na sa kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng kwento. Ang gabing iyon ay dumaan ng payapa, ngunit may mabigat na ulap na nakabitin sa palengke, naghihintay na bumuhos sa mga darating na araw. Makalipas ang ilang araw matapos ang unang pagtatalo, muling bumalik sa palengke ang mga pulis. Hindi na ito simpleng pagdaan lamang, kundi may dalang mas mabigat na presensya. Si SPO2 Barquez ang nauna sa pila, bitbit ang batuta at may kasamang 4 na tauhan. Sa bawat hakbang nila ay napapaatras ang mga tindera at ang karaniwang maingay na palengke ay biglang natahimik. Ang mga mamimili ay nagmamadaling umalis at ang mga batang naglalaro sa gilid ay mabilis na sinama ng kanilang mga magulang. Ramdam ng lahat na may mangyayaring hindi maganda. Diretsong lumapit si Barquez kay Mang Lando na abala noon sa pagtitimbang ng ampalaya para sa isang suki. Hindi man lang niya hinintay matapos ang transaksyon. Hinawi niya ang timbangan at halos tumapon ang laman. Ang suki ay nagulat at mabilis na umalis. Ayaw madamay sa tensyon. Sumigaw si Barquez, "Ano bang akala mo, Lando? Matapang ka? Nagpapakita ka ng lakas ng loob? Akala mo ba makakatakas ka sa amin?" Ang boses niya ay malakas, sinadyang marinig ng lahat. Ang ibang pulis ay tumayo sa paligid ng pwesto na para bang binabakuran si Mang Lando upang walang makalapit na tutulong. Pinilit ni Mang Lando na manatiling kalmado. "Hindi ho ako matapang," sagot niya. "Ako'y nagtitinda lang para mabuhay. Wala ho akong intensyon na maging kalaban ninyo." Ngunit sa halip na magpakita ng pag-unawa, lalong nagningit si Barquez. Hinablot niya ang mga kamatis at ipinamudmod sa sahig. Sinipa niya ang kahon ng sibuyas at nagkalat iyon sa pasilyo. Ang mga tindera sa katabi ay nagsitakip ng bibig, halos mapaiyak sa takot. May ilan na nagtangkang magsalita. Ngunit pinandilatan sila ng kasamang pulis at agad na natahimik. Hindi pa nauntento si Barquez. Ipinakulong niya si Mang Lando sa mga braso ng 2 niyang tauhan at sinimulang pagbantaan. "Kung hindi ka magbibigay ng lingguhang bayad, sisiguraduhin kung hindi ka na makakapagtinda rito. At kung magmamatigas ka pa, baka may masamang mangyari sa iyo." Ramdam ng lahat ang lamig na mga salitang iyon. Ngunit hindi pa rin sumagot si Mang Lando. Pinipili pa rin ang katahimikan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at lungkot. Ngunit hindi niya hinayaang makita ng mga pulis ang takot. Ang pagpipigil niya ay nagmumula sa paniniwala na kung magpapadala siya sa galit, lalo lang siyang mapapahamak. Isang tindera ang lihim na lumabas ng palengke upang humingi ng saklolo. Alam niyang kapag walang makialam, tuluyan nang malalagay sa peligro si Mang Lando. Ngunit habang wala pang dumarating, mas lalong naging marahas ang mga pulis. Sinimula nilang itulak si Mang Lando, pinupuwersa siyang lumuhod sa gitna ng pasilyo na para bang pinapahiya sa lahat. Ang ilang mamimili na hindi nakalabas agad
ay nanatiling nakasilip sa malayo, nanginginig sa kaba at awa. Sa bawat pagtulak at insulto, tumitibay ang alaala ng mga taong nakasaksi. Tahimik sila, ngunit alam nilang hindi ito dapat palampasin. Ang mga kalakal ni Mang Lando ay halos nawasak. Ang mga talbos ng tamote na maingat niyang inayos ay nagkalat sa sahig, nadungisan ng alikabok at putik ng sapatos ng mga pulis. Ang mga kamatis ay nadurog at umagos ang tatas sa sahig na parang dugo. Ngunit sa halip na sumigaw o lumaban, tahimik na pinulot ni Mang Lando ang ilan at inilapag sa gilid. Sa simpleng galaw na iyon, lalong nag-init ang ulo ni Barquez. Akala mo ba nakakabilib ang katahimikan mo? Palaban pa rin ang dating mo, ha? Muli niyang tinulak si Mang Lando at halos bumagsak ito kung hindi lang nahawakan ng kanyang kamay ang lamesa. Ang mga tindera ay nagsimulang magbulungan. May ilan na naawa at halos gustong magtulungan, ngunit ang takot sa armas at uniforme ng mga pulis ay pumipigil sa kanila. Ang kabuuan ng palengke ay naging isang tahimik na entablado ng pang-aabuso. Ngunit sa loob ng katahimikan, may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Isang batang estudyante ang nakakita sa pangyayari at mabilis na naglabas ng cellphone. Palihim niyang kinuna ng video ang lahat ng nagaganap. Hindi pa uso ang tapang sa kanilang edad, pero ramdam niya na ang nakikita niya ay isang kasamaan na hindi dapat itago. Nang matapos ang pambabastos, iniwan ng mga pulis si Mang Lando na halos nakayuko sa kanyang lamesa. Pagod at sugatan, ang mga paninda niya ay wasak, ngunit hindi niya pinahalata ang sakit sa katawan. Maingat niyang binalik ang ilang gulay sa kahon, isa-isa, na para bang wala siyang ibang magagawa kundi ituloy ang araw. Ang mga tao ay unti-unting lumapit, may nag-abot ng tubig, may nagbigay ng panyo, ngunit lahat sila'y may takot sa mga mata. Ang isang matanday bumulong, "Lando, baka dapat tumigil ka na lang." Ngunit ngumiti siya ng mapait at sumagot, "Kung titigil ako, paano ako kakain bukas?" Habang nagsasara ng paninda si Mang Lando, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong kalakaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may umuusbong na galit at awa sa mga taong nakasaksi. Ang batang kumuha ng video ay nagdesisyong ibahagi ito. Hindi pa alam kung saan, ngunit may paniniwala na sa oras na makita ng mas maraming tao, hindi na mananatiling tahimik ang pang-aabuso. At sa mga susunod na araw, ang mga binhing ito ng katotohanan ay magsisimulang umusbong. Kahit sa simula ay maliit pa lamang ang kanilang tinig. Sa ngayon, si Mang Lando ay nanatiling tahimik na nakaupo. Nag-iisip kung paano haharapin ang kinabukasan. Hindi alam na ang kanyang simpleng pagtitiis ay magiging simula ng mas malaking laban. Isang linggo ang lumipas matapos ang marahas na pagbabalik ng mga pulis at akala ng marami sa palengke ay tapos na ang lahat. Bumalik si Mang Lando sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Muling inayos ang kanyang mga paninda at ipinakita sa lahat na kaya pa rin niyang magpatuloy. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpipilit na gawing normal ang lahat, naroon ang pangamba sa mga mata ng mga taong nakasaksi sa nangyari. Ang balita tungkol sa pambabastos sa kanya ay kumalat na sa buong palengke at naging usap-usapan na kung babalik pa ba ang mga pulis para muling guluhin si Mang Lando. At dumating nga ang araw na iyon nang mas maliwanag pa ang sikat ng araw. Mas tahimik ang paligid at mas matindi ang kaba ng lahat. Pumasok sa palengke si Barquez at ang kanyang mga kasama. Mas marami na ngayon at halatang may balak na tapusin ang hindi nila nasimulan. Ang iba sa kanila ay may mga batuta. Ang iba na may hawak na mga papel na para bang may iniimbentong reklamo. Direktang lumapit si Barquez kay Mang Lando. Walang pakialam sa mga taong nakapaligid at nakamasid.
Tumigil siya sa harap ng pwesto at malakas na nagsalita. Lando, oras na para matuto ka. Ipinaparatang ka na nagbebenta ng mga panindang galing sa ilegal na supplier. May dumating daw na report mula sa itaas. Ang mga salitang iyon ay parang lason na inilabas niya sa gitna ng katahimikan ng palengke. Nagulat si Mang Lando, ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Alam niyang walang katotohanan ang paratang, sapagkat lahat ng gulay na kanyang binebenta ay galing sa mga kaibigang magsasaka. Sinubukan niyang ipaliwanag. Hindi totoo yan, sir, sabi niya habang nakatingin kay Barquez. Kilala ng lahat kung saan galing ang paninda ko at wala akong tinatago. Ngunit bago pa siya matapos, mabilis na lumapit ang isang pulis at itinulak siya palayo sa mesa. Natumba ang ilan niyang mga paninda at gumulong sa sahig. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap at ang ilan ay napaatras sa takot. Hindi pa nakontento si Barquez. Pinatayo niya si Mang Lando at malatas na ibinangga sa kanyang lamesa. Tingnan mo ang sarili mo. Mahina ka, matanda ka at wala kang laban sa amin. Akala mo'y may karapatan ka pang tumanggi? Ang mga kasama niya ay nag-umpisang sumigaw ng mga salitang pang-aalipusta. May isa pang pulis na hinawakan ang kahon ng mga sibuyas at itinapon iyon sa malayo. Ang mga butil ay nagkalat at nagpagulong-gulong sa sahig na parang mga butil ng luha na walang pumipigil. Dito na nagsimula ang mas matindi pang pang-aapi. Si Barquez mismo ang unang sumuntok kay Mang Lando sa dibdib, dahilan para ito'y mapasubsob. Dalawa pang pulis ang sumabay, itinaas ang kanilang batuta at pinaghahampas ang mga braso at balikat ng matanda. Ang mga tindera at mamimili ay halos hindi na makatingin. Ang ilan ay napaiyak at ang iba namay nagkubli sa likod ng kanilang mga mesa. Wala ni isa ang naglakas loob na sumugod, sapagkat alam nilang mas mapapahamak lamang sila. Ang eksenang ito ay malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan at ang tahimik na palengke ay naging saksi sa kawalan ng hustisya. Habang dinubugbog si Mang Lando, nanatili pa rin siyang hindi sumisigaw ng galit. Narinig lang ng lahat ang kanyang mga daing at mahinang umgol ng sakit. Ngunit sa kanyang mga mata ay hindi na takot ang nakikita, kundi isang uri ng pagtitiis na parang alam niyang may darating na mas malaking laban. Ang kanyang pananahimik ay hindi na simpleng pagtitimpi, kundi isang uri ng paninindigan. Ngunit para sa mga pulis, iyon ay tila mas nakakapagpasiklab ng kanilang galit. Mas lalo pa nilang nilakasan ang bawat suntok at hampas. Sa kabila ng lahat, may isang matandang tindera ang hindi nakatiis. Lumapit siya ng bahagya at sumigaw, "Tama na! Wala siyang ginagawang masama." Ngunit agad siyang tinakot ng isa pang pulis, itinuro ng batuta sa kanya at sinabihang manahimik kung ayaw niyang madamay. Napaurong ang matanda, nanginginig sa takot at muli na namang bumalot ang katahimikan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang paghampas ng batuta at ang pagbagsak ng katawan ni Mang Lando sa sementadong sahig ng palengke. Makalipas ang ilang minuto ng kalupitan, bigla ring tumigil ang mga pulis. Inilaglag nila si Mang Lando sa tabi ng kanyang wasak na paninda. Ang mga gulay ay naghalo-halo na sa sahig. Kamatis, sibuyas, talbos at ampalaya na lahat ay nadurog. Ang larawan ng kanyang asawa na nakadikit sa kahon ay natanggal at nalaglag, nadumisan ng alikabok at dugo. Nakita yun ni Barquez at pinulot sa katiniigan ng may ngiti ng pangungutya. "Ang asawa mo ba ito?" Tisk, kahit ang alaala niya, hindi ka maililigtas. Inihagis niya ito muli sa sahig bago siya umalis, kasama ang kanyang mga tauhan na nagsitawa na para bang sila'y nagtagumpay. Iniwan nilang nakahandusay si Mang Lando, sugatan, duguan at halos walang malay. Ngunit kahit ganoon, may ilang tao ang agad lumapit nang makaalis ang mga pulis. Ang mga tindera ay nagbigay ng tubig,
Ang iba nama'y tinulungan siyang maupo at pinunasan ang kanyang mga sugat. May isang batang umiiyak habang iniaabot ang larawan ng kanyang asawa. Pinulot ni Mang Lando ito gamit ang nanginginig na kamay at mahigpit na niyakap. Tila iyon na lamang ang natitirang lakas na kanyang pinanghahawakan. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao na hindi siya isang talunan. Isa siyang taong inaapi, ngunit hindi sumusuko. Habang dahan-dahan siyang isinakay ng ilan sa mga nagmalasakit para dalhin sa maliit na klinika malapit sa palengke, may mga mata namang lihim na nakatutok. Ang batang nakunan ng video noong una, muli na namang inirecord ang lahat ng naganap. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas detalyado at mas malupit ang ebidensyang hawak niya. Hindi pa alam ng lahat, ngunit ang munting kamera ng cellphone ay magiging simula ng pagbagsak ng mga mapang-abusong pulis. Ang gabing iyon ay muling bumalot ng takot sa buong palengke. Ngunit kasabay nito ay unti-unting nabuo ang pag-asa na may darating na pagbabago. Sapagkat sa bawat suntok at pang-aapi, mas lumalalim ang sugat na balang araw ay magiging dahilan ng paggising ng hustisya. Kinabukasan, kumalat na sa buong palengke ang balitang muli na namang binugbog ng mga pulis si Mang Lando. Ang mga tao ay nag-usap-usap sa magkakaibang pwesto at kahit may kaba sa kanilang mga boses, ramdam na ramdam ang galit at awa sa matanda. Ang ilang mga suki ay hindi na makapaniwalang sa harap mismo ng maraming tao ay nagawa ng mga pulis ang ganoong kalupitan. May mga tindera na nagtanong sa kanilang mga sarili kung hanggang kailan sila mananahimik. Ngunit sa bawat pagtatangka nilang magsalita, mabilis ding pumapasok ang takot. Sino ba sila kumpara sa mga pulis na may armas, uniforme at kapangyarihan? Habang nagpatuloy ang mga bulungan sa palengke, si Mang Lando naman ay pansamantalang nagpapahinga sa maliit na klinika. Sugatan ang kanyang mga braso at balikat at may mga pasa sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng hirap ng kanyang katawan, hindi siya nagpakian ng galit. Tahimik niyang pinapanood ng kamay ng nurse na naglalagay ng benda sa anyang mga sugat. Ang mga mata niya ay tila malayo, parang naglalakbay sa mga nakaraan at iniisip ang kahihinatnan ng kanyang kinabukasan. Hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy, ngunit alam niya na hindi siya maaaring sumuko. Sapagkat kung siya mismo ay bibigay, paano pa ang iba na katulad niyang maliit lamang ang pinagkakakitaan? Sa mga oras ding iyon, nagdesisyon si SPO2 Barquez at ang kanyang mga tauhan na hindi na sapat ang simpleng pananakot at pananakit. Sa loob ng kanilang opisina, nagtipon sila at pinag-usapan ang susunod na hakbang. Ang lider nilang si Barquez ay puno ng yabang at galit. Hindi siya makapapayag na patuloy siyang hamunin ng isang tindero lamang. Kailangan, aniya, magtanda ang matandang iyon. Hindi pwedeng makita ng iba na may isang nagtatangkang sumuway sa kagustuhan nila. Kung may isang maglakas loob na tumanggi, baka sundan pa iyon ng iba at tuluyan ng masira ang kanilang takbo ng koleksyon. Dito nila binalak na kasuhan si Mang Lando ng gawa-gawang paratang upang tuluyan na itong matanggal sa palengke. Pagbalik ng mga pulis sa palengke kinahapunan, dala-dala nila ang ilang papeles at isang pekeng ulat. Sa harap ng maraming tao, ipinakita ni Barquez ang dokumento. Nakalagay doon na si Mang Lando raw ay sangkot sa pagbebenta ng nakaw na gulay mula sa isang delivery truck na na-hold up. Walang basehan ang paratang, ngunit sinadyang gawin para ipakita sa lahat na may katibayan. Tinawag nila si Mang Lando na kahit sugatan ay pilit bumalik sa kanyang pwesto. Nagulat siya sa ibinibintang laban sa kanya at hindi siya nakapagsalita agad. Ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang magbulungan. Kilala nila si Mang Lando bilang tapat at matagal nang nagtitinda. Imposibleng sangkot siya sa ganoong krimen
ngunit natatakot silang kontrahin tang mga pulis. Habang inilalabas ni Barques ang mga papeles, sinimulan niyang ipahiya si Mang Lando. "Tingnan ninyo mga tao," sabi niya ng malakas. "Ito ang ehemplo ng huwad na tapat. Akala ninyo'y malinis, pero sangkot pala sa ilegal." Ang mga tauhan niya ay nagtawanan at nagsalita ng masasakit na salita. Ang ilan sa mga mamimili ay umalis sa takot na baka madamay. Ngunit may ilan na nanatili, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa awa. Nakita nilang nanginginig na si Mang Lando, hindi sa galit, kundi sa bigat ng paratang, na wala siyang kalaban-laban. Dito na nagsimulang umigting ang kaba ng mga tao. Ang isang tindera ay mahina ang boses na nagsabi, "Hindi yan totoo. Kilala namin si Mang Lando." Ngunit mabilis siyang pinandilatan ng isang pulis at agad na natahimik. Ang kapaligiran ay muling binalot ng takot at pang-aalipusta. Si Mang Lando naman ay pilit na nagsalita. "Hindi ko po alam kung saan nanggaling ang papeles na yan. Ang lahat ng paninda po'y galing sa mga magsasaka. Pwede ninyo silang tanungin." Ngunit pinutol siya agad ni Barques. "Tumahimik ka na, matanda. Wala ka ng laban." Sa mga salitang iyon, ramdam ng lahat ang panguupak at pang-aabuso. Habang tumatagal ang eksena, mas lumalalim ang pagkadama ng mga tao na wala nang makakapigil sa kalupitan ng mga pulis. Ngunit sa kanilang katahimikan, may mga mata na muling nagmamasid at kumukuha ng bawat detalye. Ang batang dati nang nag-record ng mga insidente ay nandoon muli. Hawak ang kanyang cellphone at lihim na kinukuhanan ng video ang lahat ng nangyayari. Sa oras na ito, mas malinaw at mas nakakaantig ang mga eksena, ang bugbog na katawan ni Mang Lando, ang peking papeles na ipinapakita ng mga pulis, at ang mukha ng mga taong nanonood na puno ng takot at awa. Nang matapos ang pagpapahiya, iniwan na naman ng mga pulis si Mang Lando, nakaluhod sa tabi ng kanyang wasak na paninda. Ang kanyang larawan ng asawa na muli niyang ibinalik sa kanyang mesa ay nahulog na naman sa sahig. Pinulot niya ito at tinunasan ng panyo. Parang ito na lamang ang natitirang latas na kanyang pinanghahawakan. Ang mga tao sa paligid ay lumapit at tahimik na nag-abot ng tulong. May nagbigay ng kaunting gulay para hindi siya mawalan ng paninda. May nagbigay ng tubig at may nagbigay ng kaunting pera. Ngunit higit pa sa tulong, ramdam ng lahat na may lalong lumalaking galit sa kanilang mga puso laban sa mga mapang-abusong opisyal. Sa mga sumunod na gabi, ang mga taong nakasaksi ay hindi na matahimik. May ilan na nagsimulang mag-isip kung tama ba na lagi na lang silang manahimik. Ang video na kinuha ng batang estudyante ay nagsimulang ikalat sa ilang kakilala at unti-unti itong dumami ang nakakapanood. Hindi pa man ito umaabot sa mga may mataas na posisyon, ramdam na ng lahat na malapit na itong sumabog. Si Mang Lando, sa kanyang katahimikan at pagtitiis, ay hindi pa alam na ang kanyang buhay at pang-aapi ay magbubunga ng pagbabagong hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao sa palengke. Ngunit sa ngayon, wala pa siyang kaalam-alam sa unos na paparating at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang araw, pinipilit na magbenta ng kahit anong natira para lamang may maiuwing tinapay sa kanyang hapag. Kinahapunan, matapos ang muling pang-aabuso ng mga pulis kay Mang Lando, tahimik na bumalik sa palengke ang normal na ingay ng bentahan. Ngunit hindi iyon tulad ng dati. Ang mga tao ay tila may bigat sa dibdib habang binabalikan sa isip ang mga nangyari. Ang ilang tindera ay halos hindi makatingin kay Mang Lando dahil sa awa at takot na baka madamay sila kung ipapakita nila ang kanilang simpatya. Si Mang Lando naman ay nagpatuloy, pilit na inayos ang natirang paninda. Kahit sugatan pa rin ang katawan, ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang bakas ng panghihina.
hindi dahil sa pagkawala ng gulay, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang dinanas sa harap ng lahat. Kinagabihan, isang kakaibang kaganapan ang nangyari. Habang papalubog ang araw at ang karamihan ng mga tinderay nagsisibalot na ng kanilang mga paninda, may dumating na hindi inaasahan. Isang kotse ang huminto sa bungad ng palengke, kulay itim, makintab at halatang hindi karaniwang nakikita sa lugar na iyon. Ang mga tao ay napatingin, nagtatanong sa kanilang sarili kung sino ang darating. Nang bumukas ang pinto, isang lalaking naka-dark suit ang bumaba. Matikas ang tindig, malinis ang gupit, at halatang sanay sa atensyon ng tao. Habang naglalakad papasok sa makipot na pasilyo ng gulayan, ang kanyang presensya ay tila may dalang bigat at katahimikan. Ang mga tao ay nagbulungan. Sino kaya iyon? Bakit narito? Diretsong lumapit ang lalaki sa pwesto ni Mang Lando. Nakita niyang mag-isa itong nakaupo, nakahawak sa kanyang larawan ng tasawa at tila malalim ang iniisip. Nang maramdaman ni Mang Lando ang anino ng lalaki, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa unang tingin, hindi niya agad nakilala. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay pamilyar. Matapang, matalim, ngunit may init na hindi maitatanggi. Tumingin ang lalaki sa kanya at may bahagyang ngiting inilabas. Mang Lando, ako po ang bahala sa inyo ngayon. Ako si Attorney Daniel. Nagulat ang lahat ng tao sa paligid. Ang pangalan ay hindi bago sa kanila. Marami na silang narinig tungkol kay Attorney Daniel, isang kilalang abogado na nakapagtanggol ng mga manggagawa laban sa pang-aabuso at nakapanalo ng malalaking kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Sa bawat balita sa radyo o dyaryo, binabanggit ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamahuhusay na abogado ng kanyang henerasyon. At ngayon, siya mismo'y nakatayo sa gitna ng palengke, sa harap ni Mang Lando. Ang mga tindera at tindero'y nagtaka. Bakit kaya narito ang isang sikat na abogado? Ano ang dahilan? At lumapit siya mismo kay Mang Lando. Habang nakatingin ang lahat, tumikhim si Daniel at lumapit ng mas malapit sa matanda. Narinig ko po ang lahat ng nangyari. Ang pananakit, ang maling paratang, ang pagpapahiya. Hindi ko hahayaang manatiling ganito ang sitwasyon. May batas, at ang batas ay hindi para lamang sa may kaya. Lalong hindi ito para sa mga mapang-abuso. Ito'y para sa lahat, kabilang ang tulad ninyo. Tahimik lang si Mang Lando. Ang kanyang mga matay na puno ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi inaasahang tulong na dumating. Sa ilang taon niyang pagtitiis, ngayon lamang siya nakaramdam ng may taong handang ipaglaban siya ng buong lakas. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. May ilan pang palihim na nagpalakpak, parang nakakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dulo ng pasilyo, 2 pulis na nakatalaga roon ay nakakita kay Attorney Daniel. Agad silang tumakbo palabas ng palengke, malamang para ipagbigay alam kay Barques ang sitwasyon. Alam nilang malaking gulo ang idudulot ng presensya ng isang sikat na abogado. Ngunit sa oras na iyon, hindi na iniisip ni Daniel ang mga pulis. Nakatuon siya kay Mang Lando. Hinawakan niya ang balikat ng matanda at bumulong. Hindi na po kayo nag-iisa. May gagawin tayo. Mabilis na nagpasya si Daniel na magsimula ng imbestigasyon. Tinawag niya ang ilan sa mga tao sa paligid at hinikayat silang magpahayag ng kanilang nasaksihan. Sa unay may kaba, ngunit nang marinig nila ang pangalan ni Attorney Daniel, unti-unti silang nagkaroon ng lakas ng loob. Isa-isang nagsalita ang mga tindera. Isinalaysay ang pambubugbog, ang pekeng paratang at ang walang awang pag-aalipusta kay Mang Lando. Habang nagsasalita ang mga tao, may batang tumakbo at iniabot ang kanyang cellphone kay Daniel. "Dito po kuya," sabi niya.
May video ako ng lahat ng ginawa nila. Napatitig si Daniel sa bata at napangiti. Ito ang ebidensyang kailangan natin. Maraming salamat. Dumami ang mga nakapaligid, nakikinig sa bawat salita ng abogado. Ang dati takot na mga tao, ngayon ay tila may bagong lakas ng loob. Ang pangalan ni Attorney Daniel ay nagsilbing kalasag at ang kanyang presensya ay naging simbolo ng pag-asa. Sa gitna ng palengke, habang hawak ni Mang Lando ang larawan ng kanyang asawa at habang nakikinig ang lahat sa mga pangako ng abogado, unti-unting nagbago ang hangin. Ang dating tahimik at puno ng kaba ay napalitan ng tiwala na balang araw makakamit nila ang hustisya. Ngunit hindi alam ng marami na ang ugnayan ng abogado at ng tindero ay higit pa sa simpleng pagtulong. May lihim na matagal nang nakatago. Isang katotohanang kapag nabunyag ay magpapayanig hindi lamang sa mga pulis kundi pati na rin sa lahat ng taong nakapaligid. Sa gabing iyon, habang nag-uwian ang mga tao na may bagong pag-asa sa kanilang mga puso, tahimik na naglakad si Attorney Daniel pauwi kasama si Mang Lando. Hindi pa niya sinasabi ang lahat. Ngunit ang kanyang puso puno ng determinasyong ipaglaban ang taong higit pa pala sa kanyang iniisip. Kinabukasan ay muling dumating si Attorney Daniel sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya simpleng bisita lamang. Dala niya ang ilang kasama mula sa kanyang maliit na law firm. Mga taong sanay magdokumento ng kaso at mangalap ng ebidensya. Nakasuot pa rin siya ng dark suit at ang kanyang tindig ay tila nagbibigay ng panibagong lakas ng loob sa lahat ng tindera at mamimili. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya habang lumapit siya sa pwesto ni Mang Lando. Ang matanda ay nakaupo pa rin, sugatan at may mga pasa. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang makita ang abogado. Sa unang pagkakataong matapos ang ilang linggong pang-aabuso, nakaramdam siya ng pag-asa. Sa harap ng lahat, nagsimulang magsalita si Attorney Daniel. Hindi niya kailanman tinaasan ang boses. Ngunit bawat salita ay mabigat at malinaw. Mga kasama, ang nangyari dito ay malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang mga pulis na dapat nagpoprotekta sa inyo ay siya pang umapi sa isa sa mga pinakatapat na tindero sa palengke. Ngunit huwag kayong matakot, sapagkat narito ako hindi para lang tumulong kay Mang Lando, kundi para ipaglaban ang karapatan ng lahat. Ang kanyang mga salita ay agad na nagudyok ng buluman sa paligid. Ang mga tindera at mamimili ay nagsimulang mag-usap-usap at unti-unti ang takot ay napalitan ng kumpiyansa. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang dumating ang grupo ng pulis na pinamumunuan ni Barquez. Mahabang linya sila ng mga unipormadong lalaki, may dalang mga batuta at halatang nais muling magpakita ng kapangyarihan. Ang mga tao ay mabilis na umatras, natakot na baka muling magkaroon ng gulo. Ngunit si Daniel ay nanatiling nakatayo, kalmado at hindi natinag sa presensya ng mga pulis. Tahimik niyang hinarap si Barquez at nagtanong, "Ito ba ang klase ng katarungan na ipinagmamalaki ninyo? Bugbugin ang mga mahihina, gipitin ang walang laban, at mag-imbento ng kasalanan?" Ang tanong ay binitawan niya ng malamig ngunit matalim, dahilan para mag-iba ang ekspresyon ng ilang pulis. Ang ilan sa kanila ay halatang nabahala, ngunit si Barquez ay ngumisi lamang. "Hindi kita kilala, abogado. Ngunit huwag mong isipin na kaya mong diktahan kami rito," sagot ni Barquez na may yabang sa boses. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba pa, isang tindera ang lumapit at sumigaw, "Nakita naming lahat ang ginawa ninyo." Ang mga tao'y napatingin at unti-unti, isa-isa pang nagsimulang magpahayag ng kanilang nakita. Ang batang may hawak na cellphone ay muling lumapit. Itinataas ang kanyang telepono. "Kuya," sabi niya kay Daniel, "nandito ang video ng lahat ng ginawa nila kay Mang Lando.
Kinuha iyon ni Daniel at mabilis na ipinakita sa mga tao sa paligid. Malinaw na malinaw sa screen ang pananakit, ang pangaalipusta at ang pekeng papeles na ipinakita ni Vargas. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan at sumigaw ng hustisya. Ang mga pulis na kasama ni Vargas ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang ilan ay napayuko, hindi makatingin sa mga tao. Ngunit si Vargas ay nanatiling matigas, pilit pinapakita na siya'y hindi natipinag. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Attorney Daniel, may kakaibang init ang kanyang boses nang muling magsalita. Hindi lang po ito tungkol sa isang tindero. Tungkol ito sa lahat ng taong matagal nang pinagsasamantalahan ng mga taong tulad ninyo. At simula ngayon, hindi na kayo makapaligtas. Ang kanyang mga salita ay dumagundong sa loob ng palengke at ang mga tao'y tila nakahanap ng bagong lakas ng loob. Habang nagkakagulo, si Mang Lando ay nakaupo lamang sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Isang sikat na abogado. Ipinagtatanggol siya sa harap mismo ng mga pulis. Hindi niya mapigilang mapaluha. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang emosyon sa kanyang mga mata ay higit pa sa pasasalamat. Sapagkat sa bawat salita ni Daniel, sa bawat tingin ng abogado sa kanya, mas lalong lumilinaw ang katotohanan na matagal na niyang ikinukubli. At iyon ay hindi na kayang manatiling sikreto habang lumalaki ang laban. Nang matapos ang sagupaan ng salita, umatras muna ang mga pulis. Hindi sila nagtagumpay sa takot na dati nilang ginagamit upang supilin ang tao. Si Daniel ay nanatiling kalmado, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang galip at determinasyong hindi matatapos sa araw na iyon ang laban. At sa mga mata ng lahat ng nakasaksi, malinaw na siya ang magiging sandigan ng kanilang pag-asa. Ngunit higit sa lahat, siya ang magiging sagisag ng hustisyang matagal nang pinipigil. Ang palengke na ilang linggo lamang ang nakaraan ay puno ng takot, ay ngayon tila naging entablado ng bagong pag-asa. Ngunit ang tunay na pagbubunyag, ang lihim na koneksyon sa pagitan ni Daniel at ni Mang Lando ay nananatili pa ring nakatago, naghihintay ng tamang oras para ilabas at gimbalain ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumalik si Attorney Daniel sa palengke. Ngunit ngayon ay hindi na lamang siya dala ng malasakit, kundi may malinaw na layunin. Nasa kamay na niya ang mga ebidensyang nakalap. Ang mga video mula sa cellphone ng bata, ang mga testimonya ng mga tindera at mamimili, at maging ang mga resibo at tala ng paninda ni Mang Lando na magpapatunay na lahat ng kanyang tinda ay legal at malinis ang pinagmulan. Kasama niya ang 2 kasamahan mula sa kanyang law firm. May dalang mga folder at kamera para mas mapagtibay ang investigasyon. Habang naglalakad siya sa makipot na pasilyo ng palengke, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Ang mga tindera ay nagbigay galang at ang mga mamimili ay tumigil sandali para manood. Alam nilang may mahalagang mangyayari. Lumapit si Daniel sa pwesto ni Mang Lando na muling nagbenta ng kaunting gulay. Kahit sugatan pa ang katawan, pinilit ng matanda na magpatuloy sa kanyang kabuhayan. Nang makita niya ang abogado, agad siyang ngumiti ng mahina at tumango, parang nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Daniel. Mang Lando, oras na para simulan natin ang formal na laban. Hindi na pwedeng manatiling tahimik ang mga tao. Kailangan nilang malaman ang totoo. Pumingin siya sa paligid at nakita niya ang mga tindera at mamimili na nag-aabang, handang makinig at magpahayag ng kanilang nasaksihan. Isa-isa niyang nilapitan ang mga saksi at kinapanayam. Ang mga tindera ay naglahad ng kanilang nakita noong binugbog si Mang Lando, pati na rin ang panghihingi ng pera ng mga pulis bilang proteksyon. May matandang mamimili na lumapit at nagpaliwanag kung paano siya mismo'y tinakot din noon ng mga pulis.
Ngunit dahil ngayon ay naroon si Daniel, naglakas loob na siyang magsalita. Ang lahat ng ito ay inirecord ng mga kasama ni Daniel. Nilalagay sa opisyal na dokumento upang maihanda para sa korte. Ang dating takot ng mga tao ay napalitan ng determinasyon sapagkat may taong may kakayahang ipaglaban sila. Habang nagaganap ang pagkalap ng testimonya, dumating ang dalawang opisyal mula sa ibang unit ng pulisya na ipinatawag ni Daniel para magmasid. Hindi sila bahagi ng grupo ni Barquez at halatang hindi nila kinikilingan ang mga abusado. Nang makita ng mga tao na may ibang pulis na handang makinig, mas lalo silang nagkaroon ng lakas ng loob. Ang mga opisyal na ito'y nagyista ng pangalan ngunit hindi napigilan ni Barquez na malaman ang nangyayari. Mula sa malayo ay dumating siya kasama ang dalawa niyang tauhan, dala ang kanilang matalim na tingin. Lumapit siya kay Daniel at nagsalita ng may panunuya. Aba, abogado, ang galing mong mang-uto ng mga tao. Pero tandaan mo, wala kang laban dito. Kami ang batas sa lugar na ito. Ngunit hindi natinag si Daniel. Tahimik niyang tiningnan si Barquez at kalmadong sumagot. Mali ka, hindi kayo ang batas. Ang batas ay hindi pag-aari ng sinuman, lalo na ng mga mapangabuso. At mula ngayon, bawat galaw ninyo ay babantayan at pananagutin. Napatingin si Barquez sa paligid at nakita niyang hindi na siya suportado ng mga tao. Ang mga tindera at mamimili na dati tahimik lamang ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong galit at tapang. Ang ilan pa'y pabulong na sumusuporta kay Daniel. Ang ibang pulis na kasama niya ay hindi na ring sigurado kung dapat pa ba nilang sundan ang kanilang lider. Ang bigat ng sitwasyon ay malinaw at kahit hindi pa nahuhulog ang desisyon, nagsisimula nang mabasag ang takot na matagal nang bumabalot sa palengke. Matapos ang pagtatalo, pinili ni Barquez na umalis muna, ngunit bago siya tumalikod ay nagbitiw siya ng babala. Huwag mong isipin na tapos na ito, abogado. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Ngunit alam ni Daniel na ang pagbabanta ay tanda lamang ng pagkakabunyag ng kanilang kahinaan. Kaya't sa halip na matakot, mas lalo siyang tumibay. Tumingin siya muli sa mga tao at nagsalita. Huwag kayong matakot. Lahat ng ginawa nila ay nakarecord na at sa oras na ito ay may ebidensyang sapat para mapanagot sila. Hindi na sila makakatakas. Ang mga tao ay napalakas ng loob. May ilan pang pumalakpak at may mga tindera na lumapit kay Mang Lando. Nag-abot ng kaunting gulay at pagkain para sa kanya bilang suporta. Ang matanda ay halos hindi makapagsalita sa dami ng nagbigay ng tulong. Ngunit ang pinakamalaking regalo sa kanya ay ang unti-unting pagbabalik ng dignidad na matagal nang sinubukang sirain ng mga pulis. Sa sandaling iyon, kahit sugatan pa rin ang kanyang katawan, ramdam ni Mang Lando na hindi na siya nag-iisa. Pag-uwi ng lahat, iniwan nila ang palengke na may dalang bagong sigla. Ang mga tao'y nag-usap-usap, nagplano kung paano susuportahan si Daniel sa kanyang hakbang. Ang video ng mga tangyayari ay nagsimulang kumalat pa sa mas malawak na komunidad. At si Daniel sa kanyang pag-uwi ay tahimik na nag-isip. Malapit na niyang ibunyag ang katotohanan na matagal na niyang tinatago. Ngunit alam niyang kailangan munang lumakas ang laban bago niya ilabas ang lahat. Ang gabi dumating at sa gitna ng katahimikan, huminga siya ng malalim. Handa na siyang ipakita sa lahat kung sino talaga ang nasa likod ng kanyang tapang at malasakit kay Mang Lando. Makalipas ang ilang linggo ng pangangalap ng ebidensya at pagtitipon ng mga testimonya, dumating ang araw na haharapin ni Attorney Daniel at ni Mang Lando si SPO2 Barquez at ang kanyang mga tauhan sa harap ng mas maraming tao.
Naka-schedule ang isang pulong sa barangay hall, isang lugar na matagal na ring saksi sa mga hinaing ng mga mamamayan, ngunit madalas ay hindi pinapansin. Sa araw na iyon, kakaiba ang hangin sa paligid. Ang mga tindera, mamimili at ilang residente ay nagtungo roon para makinig. Ang bulwagan ay puno ng bulungan, may halong kaba at pananabik. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari, ngunit ramdam nilang may mahalagang pagbubunyag na magaganap. Nang dumating si Attorney Daniel, agad siyang napansin ng lahat. Malinis ang suot niyang Amerikana, dala ang makapal na folder ng mga dokumento, at may kumpiyansang hindi kayang pantayan ng sinuman. Sumunod sa kanya si Mang Lando, nakasuot ng simpleng barong at may ilang kapansin-pansing sugat pa sa braso. Habang naglalakad sila papasok, nagbigay galang ang mga tao. Ang iba'y napatingin kay Mang Lando at sa kanilang mga mata ay mababanaag ang awa at paghanga. Hindi nila inaasahan na ang simpleng tindero na ilang beses na nilang nakitang nakikipagtawaran sa palengke ay haharap ngayon sa mga makapangyarihan. Nang magsimula ang pulong, agad na nagsalita si Barquez, puno ng yabang at kumpiyansa. Mga tao, huwag kayong magpalinlang. Ang matandang ito'y sangkot sa ilegal na bentahan. Kami gumagawa lamang ng aming tungkulin. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang pagsisinungaling, tumayo si Daniel at humarap sa lahat. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit malinaw at bawat salita ay dumiretso sa damdamin ng mga nakikinig. Sapat na ang kasinungalingan. Narito kami hindi para magtalo ng salita, kundi para ipakita ang katotohanan. Sa puntong iyon, inilabas ni Daniel ang ebidensya. Ipinakita niya sa malaking screen ang video ng pambubugbog kay Mang Lando. Kuha mismo ng bata mula sa palengke. Ang bulwagan ay natahimik. Lahat ay nakapako ang mga mata sa screen habang pinapanood ang mga eksenang puno ng falupitan. Nakita niyo lang malinaw ang pang-aabuso, ang pagwasak ng paninda, at ang walang habas na pananakit ng mga pulis. Ang mga tao ay napasinghap, may ilan pang napaiyak sa galit. Nang matapos ang video, ibinaba ni Daniel ang kanyang kamay at diretsyong tiningnan si Barquez. Ito ba ang tinatawag mong tungkulin? Ang pagtapak sa karapatan ng walang laban? Nag-umpisa ng gumulo ang paligid. Ang mga tao'y nagsigawan, humihingi ng hustisya. May mga tindera na tumayo at sumigaw ng kanilang mga hinaing. Isinalaysay kung paano rin sila minsang pinilit magbigay ng pera sa mga pulis. Ang ilan pang mamimili ay nagpatotoo kung paano nila nasaksihan ang pananakot at pang-aabuso. Habang dumadami ang mga naglalakas loob na magsalita, unti-unting bumagsak ang kumpiyansa ni Barquez. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mag-alinlangan at ang ilan sa kanila'y napayuko na lamang, hindi makatingin sa mga tao. Habang patuloy ang ingay ng mga pahayag, biglang tumayo si Mang Lando. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Mga kababayan, salamat sa inyong lakas ng loob. Hindi ko akalaing darating ang araw na may tutulong sa akin at sa ating lahat. Ako'y isang simpleng tindero lamang at wala akong ibang hangad kundi ang makapaghanap buhay ng marangal. Ngunit ngayon, malinaw na hindi na ito tungkol sa akin lang. Ito'y laban natin lahat. Nang patapos siyang magsalita, palakpakan at sigawan ng suporta ang bumalot sa bulwagan. Ang mga tao'y sabay-sabay na sumigaw ng hustisya para kay Mang Lando. At dito na dumating ang pagbubunyag na ikinagulat ng lahat. Habang nakatayo si Mang Lando, lumapit si Daniel at dahan-dahang sinabi, "Ngunit siya'y hindi lamang isang kliyente para sa akin. Siya ang aking ama." Nabigla ang lahat ng naruroon. Ang mga bulungan ay biglang naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mga tao'y hindi makapaniwala. Ang sikat na abogado, ang taong pinapanood nila sa telebisyon at binabalita sa radyo, ay anak pala ng simpleng tindero na ilang beses na nilang nakasama sa palengke.
Ang mga mata ni Mang Landoy na puno ng luha at sa unang pagkakataon ay hindi niya itinanggi ang katotohanan. Mahigpit siyang niyakap ni Daniel sa harap ng lahat at ang eksenang iyon ay naging sagisag ng katotohanang walang makakapagpabagsak sa ugnayan ng pamilya kahit pagaano kabigat ang pang-aapi. Halos magkumahog sa takot ang mga opisyal nang marinig nila ang pagbubunyag. Ang mga pulis na kasamahan ni Barquez ay halos mawalan ng lakas ng loob. Alam nilang tapos na ang kanilang kalakaran. Ang mga tao'y mas lalong nagkaroon ng tapang sapagkat hindi na lamang isang abogado ang kanilang kakampi, kundi anak ng isang biktima mismo. Sa gabing iyon, malinaw sa lahat na nagsimula na ang tunay na laban para sa hustisya. Ang dating simpleng kwento ng isang tindero at kanyang mga gulay ay naging kwento ng isang komunidad na nagising mula sa takot at natutong lumaban. Pagkatapos ng matinding pagbubunyag sa barangay hall, parang umusbong ang lakas ng loob ng buong komunidad. Hindi na lamang iilang tindera o mamimili ang handang magsalita. Ngayon ay buong palengke na ang nagkaisa. Ang mga balita tungkol sa nangyari ay kumalat sa kalapit na barangay at maging sa ibang bayan, at dumami ang mga taong lumalapit kay Attorney Daniel upang ibahagi ang kanilang sariling karanasan ng pang-aabuso mula kina Barquez at sa kanyang mga tauhan. Ang dating katahimikan ng mga tao ay tuluyan nang nabasag, at ang takot na dati pumipigil sa kanila ay napalitan ng galit at determinasyong makakita ng pagbabago. Ngunit habang lumalakas ang loob ng mga tao, si Barquez at ang kanyang mga kasama naman ay nagsimulang kabahan. Hindi na tulad ng dati kung saan kayang-kaya nilang manindak at mangikil. Ngayon, sa bawat pagpasok nila sa palengke, napapansin nila ang malamig na tingin ng mga tao. Wala nang yumuyuko sa kanila, at ang dati mabilis na pagbibigay ng pera ay halos wala nang nagaganap. Ang ilan pa'y nagtatago ng kanilang mga paninda o sadyang umaalis kapag nakikita silang dumarating. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Barquez na hindi na siya kasing makapangyarihan gaya ng dati. Samantala, mas lalo namang tumibay ang posisyon ni Daniel. Lumapit sa kanya ang ilang opisyal mula sa City Hall at nagsabing handa silang suportahan ang kaso laban sa mga pulis. Ang video at mga testimonya ay naipasa na rin sa mas mataas na opisina ng pulisya at nagsimula ng imbestigahan ang mga reklamo. Kahit hindi pa tapos ang proseso, malinaw na nabasag na ang pader na matagal nang bumabalot sa pang-aabuso ng grupo ni Barquez. Ngunit sa kabila nito, hindi nagpakampante si Daniel. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang mga taong sanay sa kapangyarihan. Isang hapon, habang abala si Mang Lando sa kanyang paninda, biglang dumating muli ang ilang pulis. Ngunit hindi na sila tulad ng dati. Hindi na sila mayayabang at maangas. Sa halip, makikita ang kaba at pawis sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay lumapit at halos magmakaawa, nagsasabing nadala lang sila at sumunod lamang sa utos ni Barquez. Ang iba namay agad na nagsimulang lumayo at umiwas, ayaw nang madamay sa lumalaking gulo. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng mga tao sa palengke at kitang-kita nila ang pagbabagong dala ng katotohanan. Ang dating kinatatakutang mga pulis ay tila ngayong mga bata na nahuli sa kanilang maling gawain. Dumating ang araw ng isang pampublikong pagpupulong kung saan naroon muli si Daniel, kasama ang kanyang ama. Ang bulwagan ay puno ng mga tao at sa gitna ng kanilang mga mukhay, makikita ang pananabik. Nang tawagin si Barquez para ipaliwanag ang kanyang panig, hindi na siya kasing yabang tulad ng dati. Ang kanyang tinig ay nanginginig at halata ang takot. Ngunit bago pa man siya makapansalita ng mahaba, sumigaw ang mga tao, "Hustisya para kay Mang Lando
Ustisya para sa palengke. Ang sigawan ay hindi na mapigilan at sa wakas, ang takot ay tuluyang napalitan ng sama-samang paninindigan. Si Daniel ay muling tumayo at nagsalita. Hindi niya kailangang magpatawa o magpadrama. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng bigat. Ang ginawa ninyo ay hindi lamang laban kay Mang Lando, kundi laban sa lahat ng taong tapat na naghahanap buhay. At ngayon, ang bayan na mismo ang humihingi ng hustisya. Sa sandaling iyon, halos magkumahog sa takot ang mga pulis na kasama ni Barquez. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magsalita laban sa kanilang leader. Umaasang mapapatawad pa sila kung aamin sila ng katotohanan. Ang mga opisyal sa bulwagan ay naglista ng kanilang mga pangalan at ang kaso laban sa kanila ay lalong tumibay. Sa labas ng bulwagan, habang papalubog ang araw, nagtipon ang mga tao at ipinagdiwang ang kanilang lakas ng loob. Ang mga tindera ay nagsayawan, ang mga mamimili ay nagbalakpakan at si Mang Lando ay tahimik lamang na nakaupo sa gilid, hawak ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Sa tabi niya, si Daniel ay nakatayo, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at respeto. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang ugnayan. Ang lahat ay nakakaalam na sila'y mag-ama. At iyon ay naging sagisag ng katotohanang walang hadlang. Kahit gaano kaliit ang isang tao, kung ang katotohanan at katarungan ay binaglaban, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. May mga susunod pang hakbang, may mas malalaking laban, at sa darating na mga araw, masusubok kung hanggang saan kaya ng komunidad ang kanilang bagong natutunang tapang. Dumating ang araw ng paglilitis. Sa loob ng korte ay puno ng tao. Karamihan ay mula sa palengke na saksi sa lahat ng nangyari. Ang kanilang mga mukha may halong kaba at pananabik, ngunit higit sa lahat ay pag-asa. Nakaupo sa unahan si Mang Lando, payak pa rin ang suot. Hawak ang maliit na rosaryo at larawan ng kanyang asawa. Sa kanyang tabi ay si Attorney Daniel, naka-Amerikana at handang-handa sa laban. Sa kabila naman, naroon si SPO2 Barquez at ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi na sila kasing yabang tulad ng dati. Ang ilan ay nakayuko at ang leader nilang si Barquez ay pilit ipinapakita ang tapang, subalit halatang kinakabahan. Magsisimula na ang paglilitis nang tawagin ng hukom si Daniel para magsalita. Mainat niyang binuksan ang folder na dala at nagsimulang ilahad ang mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga video na malinaw na kuha ng pambubugbog kay Mang Lando, ang mga testimonya ng pindera at mamimili, at maging ang mga dokumentong nagpapatunay na malinis at legal ang pinagmulan ng lahat ng paninda ng matanda. Bawat ebidensya ay tinanggap ng korte at bawat pagpapakita nito ay nagdudulot ng bulungan at pagkabigla sa mga nakikinig. Hindi makakaila ang katotohanan sapagkat malinaw ang lahat ng nakasulat at nakarekord. Isa-isang tinawag ang mga saksi. May tindera na umiiyak habang isinasalaysay kung paano niyang nasaksihan ang pagyurak sa dignidad ni Mang Lando. May mamimili na nagsabing siya'y tinakot din noon ng mga pulis. At may ilang mismong tauhan ni Barquez na umamin na sumunod lamang sila sa utos dahil sa takot at dahil hindi nila kayang suwayin ang kanilang leader. Ang lahat ng ito ay lalong nagpabigat sa kaso laban sa kanila. Sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng mga saksi, lalong lumiliit ang kumpiyansa ni Barquez. Nang siya naman ang tinawag para magsalita, pilit niyang idinepensa ang sarili. Aniya, gawa-gawa lamang ang mga paratang at ang mga video raw ay peke. Ngunit mabilis itong binasag ni Daniel sa pamamagitan ng pagpresenta ng mismong orihinal na file mula sa cellphone ng batang kumuha ng kuha, kasabay ng technical na pagsusuri na nagpapatunay na hindi ito peke. Ang tinig ni Daniel ay nanatiling kalmado ngunit puno ng awtoridad, habang si Barquez ay nauwi sa pagtaas ng boses
at pagkabalisa. Kitang-kita ng lahat ang malaking agwat sa pagitan ng isang taong may katotohanan at isang taong nakabase lamang sa kasinungalingan. Matapos ang mahabang paglilitis, dumating ang oras ng desisyon. Tumahimik ang buong korte habang binabasa ng hukom ang hatol. Malinaw na napatunayang guilty si Barquez at ang kanyang mga kasamahan sa pang-aabuso, pananakit at pananakot. Bukod sa pagkakatanggal sa serbisyo, sila rin ay haharap sa pagkakulong dahil sa kanilang mga ginawa. Ang pagbasa ng hatol ay sinabayan ng malakas na palakpakan mula sa mga tao sa loob ng korte. May mga umiiyak, may mga sumisigaw ng pasasalamat, at may mga nagyakapan sa tuwa. Sa wakas, natamo nila ang hustisya na matagal nilang inasam. Si Mang Lando ay hindi agad nakapagsalita. Tahimik siyang tumingin sa larawan ng kanyang asawa at marahang pinikit ang mga mata. Sa kanyang puso, alam niyang natupad na ang dasal niya, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng katulad niyang matagal nang pinagsasamantalahan. Si Daniel naman ay umakbay sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa harap ng publiko, malinaw na ipinakita ang kanilang ugnayan bilang mag-ama. Ang lahat ng tao sa korte ay napaluha at humanga sa tagpong iyon. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga tao mula sa palengke. Ang mga tindera at mamimili ay nag-abot ng pagkain, ng yakap at ng papuri. Ang dating lugar na binalot ng takot ay ngayon ay puno ng saya at pag-asa. Si Daniel ay hindi lamang isang abogado sa kanilang paningin, kundi isang bayani na tumindig para sa kanila. At si Mang Lando, ang simpleng tindero, ay naging simbolo ng tapang at pagtitiis. Isang patunay na kahit ang pinakamahina ay may boses na pwedeng marinig kung sama-samang ipaglaban ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, ang hustisyang iyon ay hindi lamang pagtatapos, kundi simula ng mas malaking pagbabago. Ang mga tao ay natutong magsalita, natutong manindigan at natutong magkaisa. At sa gitna ng kanilang tagumpay, nanatiling tahimik si Mang Lando. Ngunit sa kanyang puso'y mayroong kapayapaan na matagal niyang hinintay. Sa kanyang tabi, si Daniel ay nakangiti. Alam niyang natupad niya hindi lang ang tungkulin bilang abogado, kundi ang tungkulin bilang anak. Makalipas ang ilang linggo matapos ang paglilitis, bumalik sa dati ang takbo ng buhay sa palengke, ngunit hindi na kagaya ng dati. Ang dating madilim na anino ng takot ay tuluyan ng naglaho. Ang mga tindera ay muling malakas ang sigaw sa kanilang paninda. Ang mga mamimili ay masayang tumatawad, at ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa gilid nang walang pangambang may pulis na biglang darating upang manakot. Si Mang Lando ay muling nakaupo sa kanyang pwesto, abala sa pagtitimbang ng gulay at pagbibigay ng supli, ngunit ngayon ay mas bukas na ang kanyang ngiti. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unti nang naghihilom at higit sa lahat, ang sugat sa kanyang kalooban ay napalitan ng dignidad at respeto mula sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hindi na siya tinatawag na simpleng tindero lamang. Para sa mga tao sa palengke, siyang naging simbolo ng katatagan. May mga suki na bumibili sa kanya hindi lamang dahil sa kanyang paninda, kundi dahil gusto nilang ipakita ang kanilang suporta. Ang bawat supot ng gulay na lumalabas mula sa kanyang mesa ay may kasamang alaala ng laban na pinagdaanan niya. At sa tuwing may bagong dumadayo sa palengke, agad nilang isinasalaysay ang kwento ni Mang Lando at ng kanyang anak, na parang isang alamat ng pag-asa sa kanilang komunidad. Si Attorney Daniel naman ay patuloy na nakilala sa mas malawak na lipunan. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang kilala sa mga korte, kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan. Siya ang abogado na hindi lang nagtatanggol ng mga may kaya, kundi pati ng mga taong tulad ng kanyang ama, na dati walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Maraming imbitasyon ang dumating sa kanya,
mula sa iba't ibang bayan at organisasyon. May mga gustong magpasama sa kanya upang labanan ang iba pang pang-aabuso. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi niya nakalimutan ang ugat ng lahat, ang simpleng buhay sa palengke kung saan nagsimula ang lahat. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho, bumalik si Daniel sa palengke. Walang anunsyo, walang kasamang media. Siya lamang at ang kanyang tahimik na presensya. Nakita niyang abala ang kanyang ama sa pagtitinda at gaya ng dati, nakaupo ito sa maliit na bangko habang nakikipag-usap sa isang suki. Nang matapos ang transaksyon, lumapit siya at umupo sa tabi nito. Walang masyadong salita, tanging simpleng ngiti lamang ang kanilang pinakawalan. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, ramdam nilang pareho na ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ay nagbunga ng isang panibagong lakas at pagkakaunawaan. Hindi nagtagal, nilapitan sila ng mga tao. May nag-abot ng prutas, may nagbigay ng tinapay, at may mga batang tumatakbo palapit para lang makibati. Ang mga tindera ay sabay-sabay na nagsabi ng pasasalamat kay Daniel at sinundan pa ng masigabong palakpakan mula sa lahat ng naroroon. Para bang nagsasabi sila na hindi lamang nila pinupuri ang kanyang talino at galing, kundi ang kanyang puso at tapang na ipaglaban ang tama. Sa gitna ng palakpakan, tumayo si Mang Lando at marahang nagsalita, "Mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman ko ang ganitong uri ng suporta at pagmamahal. Hindi ko rin akalaing ang anak ko na minsang iniisip kong malayo na sa akin ay magiging kasama ko sa ganitong laban." Napaluha ang ilan sa mga tao at kahit si Daniel ay hindi nakapigil ng kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama sa harap ng lahat at sa yakap na iyon ay naramdaman ng lahat ang buo at tapat na kwento ng kanilang mag-ama. Isang kwento ng sakripisyo, tapang at hustisya. Sa araw na iyon, hindi lamang nanalo si Mang Lando at si Daniel laban sa mga tiwaling pulis. Nanalo rin ang buong komunidad laban sa takot. Natutunan nilang ang boses ng isa ay maaaring patahimikin, ngunit ang boses ng lahat ay hindi kailanman kayang baliwalain. Sa pagtatapos ng araw, habang dahan-dahan nang nagsasara ang mga tindahan, at unti-unting humihina ang ingay ng palengke, nakaupo pa rin si Mang Lando at si Daniel sa tabi ng mesa ng gulay. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw na dumadaloy ang gintong liwanag sa kanilang paligid. Para bang nagpapaalala na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, laging may bukang liwayway na naghihintay. At sa tahimik na sandaling iyon, alam nilang natapos na ang isang kabanata. Ngunit nagsisimula na ang mas malaking kwento ng kanilang buhay, ang kwento ng isang mag-ama na magkasamang lalaban para sa katarungan at kabutihan saan man sila dalhin ng kapalaran.